Lian! Kervin! Malakas na tawag ng kanyang among babae nang makita sila nito sa iisang kama. Napalapit pa ito sa kanila nang hindi sila agad nagising. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo magkatabi sa iisang kama? Naeskandalong tanong ng ginang. Napabangon siya at gulat na gulat habang nahawakan pa ang ulo niya. Hindi niya maipaliwanag ang tila kuryenteng gumuguhit sa kanyang ulo. Senyora, bakit po kayo narito? May problema po ba? Wala pa sa sarili na tanong niya. Oo, malaking problema. Bakit kayo nakahubad at magkatabi ni Kervin dyan sa kama niya? May nangyari na sa inyo? Ulit na tanong ng ginang. Siguradong may nangyari na sa kanila. Hindi ako makapaniwala, Lian. Alam ko naman na ambisyosa ka. Pero hindi ko akalain sobrang desperada mo na makahanap ng mayaman lalaki. At pati ang kuya ko pinatos mo. Ano, hindi ka nagtagumpay sa pangaakit mo sa ibang barkada ni kuya at ngayon si kuya na lang? Sigaw ni Kathleen, ang bunsong anak ng mga amo. Kaidaran niya ito at noon pa man, malaki na ang galit nito sa kanya. Kervin, gumising ka na riyan! Sigaw pa ng ina ng binata. Marahan naman nagmulat ng mga mata ang binata at nang makita ang ina at kapatid, napabangon itong bigla. What happened? Bakit kayo nanditong dalawa? Nanlalaki ang mata nito habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa ina at kapatid. Ngunit mas nanlaki ang mga mata nito, pati nabuka ng bibig na makita siya. Ikaw rin? At bakit ka nariyan sa tabi ko? May nangyari sa atin? Malamang, magkatabi tayo eh. Hindi ko alam kung bakit dito ako napunta sa kwarto mo. Tama naman na may binabalak akong pikutin pero hindi ikaw, kaloka. Sagot niya, ngunit pabulong na lang ang mga huling kataga. Ay, wow. Juicy ka pa. Bakit ka ganyan? Pasalamat ka pa nga pumayag ako magpapikot sa'yo kagabi eh. Kung nagkataon, baka wala kang lalaking dadatnan sa tabi mo. Kung magsalita ka, parang utang na loob ko pa to sa'yo ah. Angil niya sa binata. Ano ba kayo? May problema na nga panay pang-away ninyo. Hala sige, magsibis na kayo at doon natin sa sala pag-usapan ng mga nangyari at kung paano ba dapat ating gawin. Lumabas ang dalawa at naghintay sa kanila sa sala. Pagkalabas na mag-ina, kapwa naman nila hinihila ang pumot. Walang gustong magparaya. Sir Kervin, anong ka ba? Pwede bang ako na munang pababain mo? Maliwanag na, kapag nagkataon baka makita mo na lahat sa akin. Abay, wala na akong may pagmamalaki sa'yo. Natawa ang binata. Para namang hindi ko pa nakita. I think bukas ang ilaw ng mag-ano tayo, tingnan mo. Itinuro pa nito ang nakabukas na bumbilya sa kisame. Kahit na, lasing tayo pareho at walang matandaan. Unless, hindi ka lasing. O baka sinamantala mo ako dahil lasing ako. Ano? Siguro may gusto ka sa akin, no? Matapang niyang tanong sa amo. Sabay silang lumaki kaya gano'n na lang silang magbangayan. Ang turing nila sa isa't isa noon ay halos magkapatid na. Hindi lang nila alam pareho kung bakit sila humantong sa palaging pagbabangayan. Okay, fine. Ayan na. Para itong alaga ko, malaya mo makita. Sigaw ni Kervin habang ipinagpapaubaya ang pumot at humantad ang pagkalalaki nito na noon ay tayong-tayo. Agad siya napapikit at napatili sabay talikod. Bastos! Sing arugante mong alaga mo! Nagmamadali na siyang tumakbo papasok sa banyo. Tanging bathrobe ang naroon na nagawa niyang isuot. Nang makalabas ng banyo, nakita niya si Kervin na naka-bathrobe na rin. Hawak pa nito sa isang daliri ang panty niya na kulay pink. Oh, ito ng panty mo, pambata. Grabe, malaki naman ang sweldo mo, bakit hindi ka bumili ng may lace? Yung magandang panty. Tumawa ito ng malakas na makita ang pamumula ng mga pisngi niya. Puiset! Bastos! Antipatiko! Oops, nakalimutan mo. Romantiko. Kasi hindi ko makalimutan yung pagpapaligaya ko sa'yo ng buong gabi. Bulong nito nang makalapit at saka siya ninakawan ng halik sa pisngi. Malakas siya nitong itinulak. Sira ulo! Sabi pa niya habang sinusundan ng masamang tingin ng binata na nooy lumabas na ng silid. Inis na inis niyang nasipa ang kama. Halos ayaw niyan lumabas. Hiyang-hiya siya sa mga amo niya. Wala naman talaga sa mga plano niyang akitin o pikutin si Kervin dahil noon pa man, palagi nang mainit ang ulo nito sa kanya. Isa pa hindi sila nagkasundo at kahit na kailan, hindi rin niya ito natipuhan sa kahit sang anggulo.
Hindi pangit si Kervin. Larawan din ito ng tall, dark, and handsome at pangarap ng ibang kababaihan liban sa kanya. Oo, pangarap niyang makapag-asawa ng mayaman, pero labas sa listahan niya ang anak ng mga amo. Hindi rin niya alam kung bakit. Marahil sabay kasi silang lumaki at may mataas siyang respeto sa mga magulang nito. 10 taon na siyang nagtatrabaho sa mansyon ng mga Del Angeles. 12 taon pa lamang siya ay naroon na siya dahil doon din nagtatrabaho ang kanyang mga magulang bilang maid at driver naman ang kanyang ama. Ngunit pareho nang namayapa ang mga ito dahil sa isang aksidente. Mababait ang mga amo niya dahil kinupkup siya ng mga ito sa kabila ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Gusto rin siyang pag-aralin ng mga ito ngunit hindi na siya pumayag dahil sa nahihiya na siya. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya maiwasang mainggit sa bunsong anak ng kanyang mga amo na si Kathleen. Lalo na makita niya at makilala si Pocholo. Doon niya lalong kinainggitan si Kathleen. Hindi niya akalaing pareho pa sila ng tipo ng lalaki. Isa rin sa mga dahilan ay ang kagustuhan niyang makabingwit ng mayaman. Alam niyang hindi tama na hangarin niyang makapag-asawa ng mayaman. Pero sino ba naman ang ayaw guminhawa? Alam niyang hindi niya magagawang maging bilyonaryo kahit nagugulin pa niyang oras sa mahabang pagtatrabaho. Pero wala ni isa sa panaginip niya na pikutin si Kervin. Hindi niya maalala kung paanong napunta siya sa kwartong yun ng anak ng amo. Ang tanging niyang naaalala, nadapa siya at natapon ng mga alak sa damuhan. Malakas pa siya noon at nakapagdala pa ng alak sa swimming pool area. Naalala niya na bigla nang lang sumakit ang ulo niya at para siyang hilong-hilo. Hindi kaya may inilagay siyang gamot sa iniinom ko. Baka nakaya niya ang lahat. Nagtatanong ang isip niya habang pilit na inaalala ang lahat. Nasa sala silang lahat. Nakaupo sa mahabang sofa ang mag-ina habang nasa hiwalay na upuan ang tatay ng binata. Tahimik lamang ito na nakatingin sa kanya bago nagsalita. Maupo ka na, iha. Tango lamang ang itinugon niya at naghanap ng mauupuan. Mabuti na lamang at may nakahiwalay na upuan doon na lang siya naupo. Si Kervin ay sumandal sa pagkakaupo at hindi nagtatapon ng tingin sa kanya. Kabaliktaran ng kapatid dito na kanina pa siyang pinupukol ng matalim na tingin. Na kung makapapatay lamang ang tingin na iyon, kanina pa siguro siya nakabulagta. Simulan na ninyong usapan, Papa, Mama. Naiinip na ako at gusto ko na magpahinga. Sabi ni Kathleen. Kervin, Lian, ano sa tingin niyo dapat yung gawin? Alam niyo hindi ko mapapalampasang kapalaluan ninyo. Malalim ang salitang ginamit ang ama ng binata. Kapag nakakarinig siya ng mga ganun salita mula sa among lalaki, natitiyak na niyang hindi ito natutuwa sa nangyayari. Kung sa bagay, sino nga bang matutuwa na makita at mahuli ang sarili nilang anak sa iisang kama kasamang kasambahay? Hindi na niya ikinagulat iyon. Pero ikinapanlaki ng mga mata nila ang sumunod na sinabi ng padre de pamilya. Ipapakasal ko kayong dalawa. Ikinakatakot namin na magbunga isang gabing pagkakamali ninyo. At bilang magulang ni Kervin, gusto ko matutunan mo kung paano panagutan ng isang pagkakamali at kapabayaan na ginawa mo. May diin ngunit makikita pa rin ang kahinahunan sa ama ng magkapatid. Ano? Napatayo si Kathleen. Hindi ako papayag, Ma, Pa. Ayoko maging hipag ang babaeng yan. At saka marami pang mayaman at anak mga kasosyo ninyong pwedeng magkagusto kay kuya, hindi siya. Dugtong ng bunsong kapatid. Bakit parang siya yung gulat na gulat at parang tutol na tutol? Natanong ni Lian sa sarili. Napapailing na lamang siya at saka tinutulan ng sinabi ng among lalaki. Hindi na lang po, senyor. Pasensya na po kayo sa mga nagawa ko. Paghingi niya ng tawad. Nako, Lian, iha. Hindi pwede ang sinabi mo. Alam mo, hindi kami yung klase ng mga magulang na inaakala mo. Patagal ka na naglilingkod sa pamilya namin. Kilalang kilala ka na namin. Kaya hindi kami papayag na baliwalain ang anak namin ang pagkakamali niya. Isa ito sa mga parusa at aral niya. Darating ang panahon na siyang magmamana ng kumpanya namin. At hindi maaaring iresponsable ang susunod na magiging CEO. Kaya pakakasal kayo. Sabi rin ng ina ng binata saka bumaling ng tingin sa anak ng lalaki. Okay lang sa akin. Pakakasalan ko si Lian. Total, ako naman talaga may kasalanan.
Nainggit ako sa mga kasama ko, may mga dala silang babae. Inasar nila ako kaya pumatol ako sa dare nila. Kinuha ko si Lian at hindi na siya nakatanggi dahil lasing na lasing. Kasalanan ko lahat at handa akong panagutan. Mahinahon na paliwanag nito habang inaako ang sisi para sa pangyayari. Hindi makapaniwala si Lian at ang iba pa na ganoon lang kadaling aakuin ni Kirby ng sisi. Habang siya ay nahahalata niya na may iba pang dahilan at itinatago lamang ng binata ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Pero hindi pwede yun. Hindi naman, sige na Lian. Wala nang pagtanggi pa. Kami na bahala sa lahat. Aatikasuhin na mabilis ang kasal ninyo. Huwag kayo mag-alala at yung mga kakilala lang natin ang iimbitahan. Sabi pa ng senyora. Mama, Papa, hindi ako makapaniwala ng bilis yung magdesisyon. Hindi ba dapat ihanap natin si kuya na mayamang pamilya na pakakasalan? Para na rin sa ikakatatag ng kumpanya natin. Bakit sa isang katulong lang pala ninyo siya ibibigay? Galit pa rin at halos maiyak si Kathleen. Ano ba, Kathleen? Hindi mahina ang kumpanya natin. At ibang negosyante ang naliligo kay Papa para maging kasosyo. Kaya itigil mo na yung pagbubunga nga mo. Nakakairita na. Tumayo si Kervin at lumakad. Hindi niya akalaing hahabulutin nito ang isang kamay niya para isama. Ma, Pa, may pag-uusapan lang kami. Okay lang po ba? Tanong nito sa mga magulang. Tango lamang ang naisagot ng mga ito. Tapos ay muli niya siyang hinila ni Kervin. Hindi niya alam kung ano pang gusto nito, pero wala rin siya nagawa kundi ang mapasunod. Nang nasa kwarto na sila, nagulat siya nang isara nitong pintuan. Tapos nakatingin lang sa kanya. Ano bang problema mo? Kung ayaw mo akong maging asawa, okay lang yan. Pero yung tumanggi kang pakasalan ako, bakit? Ano bang wala sa akin Nasa potsolo na yun. Tila naiinsultong tanong ng binata. Kervin, hindi mo kailangang pakasalan. Hindi naman tayo nagmamahalan. Ayokong ikulong natin ang isa't isa sa isang kasalan dahil lang sa may nangyari sa atin. Sa pagkakatanda ko, virgin ka pa, bago may mangyari sa atin. Hindi ba sapat na dahilan yun para magpakasal tayo? Ano, gumagaya ka na ba sa iba at wala nang halaga sa iyong pagkababae mo? Pakakasalan kita para sa puri mo, okay? Sagot ito na may pagdedeklara at para bang wala siyang magagawa kundi ang tanggapin yun. Ikaw ang bahala. Basta nililinaw ko sa'yo na kahit na kailan hindi kita natipuhan o pinangarap. Aaminin ko sa'yo na may pipikutin sana ako, pero hindi ikaw. Si Pocholo nga. Siya yung type ko at gusto ko sana maging asawa. Pero sinira mo mga plano ko. Hindi ko alam kung bakit mo ginawa yon. Pero itaga mo sa bato. Hindi magbabagong pagtingin ko sa'yo. Sabi pa niya bago siya tuluyang iwan ng binata sa loob ng silid. Paglabas nito, ikinagulat na naroon pala si Kathleen. Napapailing dahil narinig nito ang lahat ng mga sinabi niya sa kuya nito. Sira ulo palang babaeng yan eh. Si Pocholo na boyfriend kong binalak pikutin. Kaloka. Banta nitong susugurin siya ngunit napigilan na ni Kervin. Pwede ba tumigil ka na? Ako na nga nagsakripisyo para sa'yo. Sa tingin mo ba, gusto kong mangyari to? Pero dahil dyan pinili kong gawin ito kaysa naman ikaw ang mawala ng boyfriend. Ano, isipin mo. Para sa yung ginawa ko. At ang hiling ko lang, tantanan mo si Lian. Maring utos si Kervin sa kapatid. Hindi na ito nakaimik pero may sinabi itong magiging banta sa kanila. Itong tatandaan mo kuya. Itaga mo sa bato. Hinding-hindi ko siya matatanggap bilang hipag. Paghihirapan ko ang buhay niya hanggang sa pagsisihan niyang dalawang bagay. Ang tinangka niyang pikutin ng boyfriend ko at ang maging asawa kanya. Galit na sabi nito sabay tulak sa kuya at umalis. Nasa simbahan na ang lahat. Maging si Kervin ay naroon na at kasalukuyang nag-aalala dahil wala pa ang bride-to-be niya. Anak, ano sa tingin mo? Hindi kaya nagbago ng isip niya? May isang oras na siyang late. Nag-aalalang tanong ni Ginang Marta. Hindi ma, tumawag ako sa bahay. Naroon pa raw siya, nagbibihis pa. Bakit ang tagal niya? Hala, sige. Puntahan mo, malapit lang naman tayo. Baka mamaya nagdadalawang isip na naman ng babaeng yon. Utos ng ama ng binata. Agad na umalis si Kervin para puntahan siya at nadatnan nga siya nito sa loob ng kanyang kwarto. Lian! Agad siya napalingon sa binata. Nakabihis na siya pero nag-iisip pa rin kung itutuloy pa ba niya ang pagpapakasal. Napatayo siya nang lapitan siya ng binata.
Bakit nandito ka? Wala ka bang balak na dumating sa simbahan? Tanong ng binata. Nag-iisip pa kasi ako kung dapat ko bang ituloy ito. Alam mo kasi, Kervin, kahit na palagi tayo nag-aaway o nagbabangayan, ayoko masira ang buhay mo nang dahil sa akin. Ayokong balang araw pagsisihan mo na nakulong ka sa relasyong ito. Baka maging impyerno ang buhay nating dalawa. Ayokong mangyari yun. Mangyayari lang yun kung patitigasin mo ang puso mo at hindi mo ako pag-aaralang mahalin. Ganun ang mangyayari. Pero nandito na to. Isa pa, sino bang may sabi na mahirap kang mahalin? Hindi ko lang maamin at hindi ko rin alam kung awa lang ba talaga nagtulak sa akin. Sapitin ka sa mga lalaki yun. Gusto mong pikutin si Pocholo, pero gusto ka nilang gawan ng masama. Hindi lang siya bababoy sa'yo, kundi lahat ng mga kaibigan niya. At iyon ang pinigilan ko mangyari. Hindi ko gustong may mangyari sa atin. Kaya lang, may pinainom sila sa'yo dahilan para mag-init ang katawan mo. At lalaki ako na hindi napigilan ng sarili. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung awa o may pagtingin ako sa'yo, kaya kita niligtas. Gusto kong malaman yan sa journey natin bilang mag-asawa. Pagbigyan mo ko. Ngayon kung hindi mo talaga ako matututunang mahalin, palalayain kita. 2 years lang pwede na yun. Kapag sa loob ng 2 years, wala pa rin. Pangako, magsabi ka lang at ibibigay kong kalayaang gusto mo. But this time, let's get married. May pakiusap na sabi ni Kervin. Pumatak ang mga luha niya at kahit na hindi pa decided, para bang may sariling buhay ang isang palad niya na lumapag sa nakalahad na palad ng binata. Sabay silang umalis at nagtungo sa simbahan. Natuloy ang kasal nila na nasaksihan ng mga tao, buong angkan ng mga Del Angeles, at lahat ng mga kakilalang tao nakita ng tagapagmana ng kumpanyang Del Angeles ay ikinasala sa sarili nilang kasambahay. Maraming kuro-kuro, sabi-sabi at pang-insulto ang narinig nila mula sa mga kamag-anak, pero hindi iyon ininda ng buong pamilya. Sa isang banda, ikinatuwa niya na may mga mababait siyang amo at malaki ang utang na loob niya sa mga ito. Kahit wala na mga magulang niya, ipinagpatuloy niya roon ang buhay kasama ang 2 anak na mga amo. Hindi iba ang turing sa kanya ng mga biyanan noon pa. Sa lahat ng mga kasambahay, siya itinuring na parang tunay na anak. Dahilan kung bakit siya kinaiinisan ni Kathleen, yung pagtrato na pantay lang na parang anak din siya, iyon ang ayaw nito. Samantalang naging kaibigan niya si Kervin noon, 2 taon ang tanda nito sa kanila ng kapatid ni Kathleen. Ngunit habang lumalaki sila, si Kervin naging mapang-asar. Palagi siyang iniinis at naging madalas pang pagsusungit ito sa kanya, dahilan para mapalayon loob niya sa kababata. Ang inisip na lang niya, iyon ang paraan ng magkapatid para makita niya kung saan siya dapat lumugar. Inilayo niya ng tuluyan ang loob niya sa mga anak ng amo at nang alukin siyang magkolehiyo. Tinanggihan niya yon at pinalabas na wala siyang pangarap. Sinabi niya na maglingkod sa pamilya ng mga ito ang gusto niya at maghihintay na lang siya ng lalaking mag-aahon sa kanya sa hirap. Naging bukas siya sa ganong kaisipan, dahilan para lalo siyang kainisan na magkapatid. Ibinili pa sila ng bahay ng mga magulang ni Kervin sa subdivision kung saan naroon din ang mansyon ng mga ito. Mainam daw na malapit lang sila para madaling mapuntahan. Ito na magiging bahay ninyo. Masayang sabi ng biyanang babae nang ihatid siya doon matapos ang kasal nila. Nagpasalamat na rin siya dahil wala silang oras na magkasama dahil kailangan ng umalis ng asawa niya kasamang ama nito para sa isang business trip. Pasensya ka na, Iha. Kailangan lang talagang matutunan ni Kervin ang pamamahala sa kumpanya, kaya palagi siyang sinasama ng papa niya. Mahinang sabi ng kanyang biyanan. Okay lang naman daw kasi na hindi kayo magkasama ngayong unang gabi ninyo. Kasi naman, inunan ninyong honeymoon. Mapanuyang sabat ng hipag. Kathleen, hindi yan dahilan, tumahimik ka nga. Saway ng ina nito. Okay lang po ma. Totoo naman ang sinabi niya. Ayos lang po ako dito, huwag kayong mag-alala. Ayusin ko na lang muna mga gamit namin. Sagot niya sa biyanan para hindi na nito pagalitan pa ang anak. Ang laki ng bahay ninyo, tapos ikaw lang mag-isa dito. Ito naman ang gusto mo, di ba? May ahon ka sa hirap na lalaking mapapangasawa mo, kaya ito na. Pero I don't think so, na uuwian ka ng kuya ko. Nakataas ang isang kilay nito habang nakakross arms at galit pa rin ang mga tingin sa kanya.
Kathleen, tama na yan. Ano ka ba naman? Ate mo na mula ngayon si Lian. Igalang mo siya katulad ng paggalang mo sa kuya mo at huwag mo siyang awayin. Sita ng ina nito. Mama, ewan ko sa inyo. Hindi ko siya gusto't aawayin ko siya hanggat kaya ko. She ruined my brother's life. Ewan ko ba kay kuya? Bakit niya pa iniligtas ang babaeng yan? Sana hinayaan na lang siyang mag-rape. Ngunit malakas sa sampal ang inabot nito mula sa ina. Kathleen, sumobra ka na this time. Pwede bang huwag mong bastusin ang ate mo? Ituring mo na siyang ate mo dahil asawa na siya ng kuya mo. Sinaktan mo ko para lang sa babaeng yan. Dati pa kayo ganyan. Mas kinakampihan mo siya kahit na akong anak mo at katulong lang naman natin siya. Hindi ko kayo maintindihan. Dahil anak kita, ikaw pwede kong ituwid para maging maayos ka at hindi ka maging sutel. Sabi pa ng Gina. Nag-walk out si Kathleen dahil hindi matanggap ang sinabi ng ina. Kathleen! Tawag niya sa hipag, ngunit pinigilan siya ng biyanan. Hayaan mo siya. Mali ako sa pagpapalaki ko sa kanya. Masyado ko siyang na-spoiled. Naiiling na sabi ng Gina. Ma, sorry po. Hindi pa natatapos ang gulong idinulot ko. Tama naman po siya. Kasalanan ko ang lahat. Malungkot niyang nasabi habang nakayuko. Ngunit inabot lamang ng Ginang ang kamay niya. Iha, lahat ng tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Nalulungkot ako na maaga kang naulilas sa mga magulang mo. Naaawa kaya gano'n na lang ang pagnanais kong ituring kang katulad ng kay Kathleen. Pagpasensyahan mo na siya. Balang araw magbabago din ang lahat. Hintayin lang natin yun. Salamat po, Ma. At sorry dahil alam kong hindi itong pangarap ninyo para kay Kervin. Iha, alam kong hindi yun gagawin ng anak ko kung hindi ka mahalaga sa kanya. Bata pa lang kayo nakikita ko ng ibang pagtingin niya sa iyo. Hindi pagtingin ng kaibigan o kapatid. Kaya hindi na ako nagulat kung nangyari ang mga bagay na ito. Ano pong ibig niyo sabihin, Mama? Nagtataka siya na patingin sa Gina. Noon pa, nakikita ko ng anak kong panganay na palaging nakasunod ang tingin sa iyo. Sa mga mata niya, may awa ako nakikita. At ang awa na yon, habang tumatagal ay naging pag-ibig siguro. Marahil sinikap niyang pigilan ang sarili niya kaya nag-decide sa bago mag-aral. Kita mo naman tuwing uuwi mainit ang ulo. At ang resulta parati kanyang nasisigawan. At lahat ng mga ginawa mo palpak sa paningin niya. Sorry kung sa paraang iyon ay itinago niyang damdamin niya. Siguro dahil narinig niya na sinabi mo na kahit kailan hindi ka magkakagusto sa kanya. Narinig niya na sinabi mo nang minsang inaasar ka ng mga kasamahan mong kasambahay. Baka natakot ay siyang mahalin ka. Wala nang biyan ng babae, ngunit paulit-ulit pa rin sa kanyang isipan ang mga sinabi nito. Si Kervin, may gusto sa akin? Naiiling siya na natatawa habang nakaupo sa sahig sa harapan ng TV at kumakain ng instant noodles. Tinadama niyang mainit ang sabaw habang natatawa sa mga naiisip. Nang biglang narinig niya ang busina mula sa labas ng gate. Ha? Tanghaling tapat na. May bisita naman ako. Napapailing siyang tumayo at tinignan kung sino'ng dumating. Nagulat pa siya na makitang kotse iyon ng asawa. Bakit ang bilis niya? Sabi 2 weeks. 1 linggo pa lang ha. Bulalas niya sa isipan. Dalian mo nga! Sigaw nito. Nakita na naman niyang kasungitan ng lalaki. Bagay na ayaw niya. Mabilis nga niyang binuksan ang gate at naiiling niyang isinaradan iyon na makapasok na ang kotse ng asawa. Nang bumaba ito hawak ang maleta niya, kukunin sana niya yon pero hindi ibinigay at nagtuloy na pumasok sa loob ng kabahayan. Doon sa sala, nakita nitong kinakain niyang noodles. Babaeng yun, puro instant noodles. Inis na umupo at ginalaw ang pagkain niya. Hoy, wait lang, gagawa na lang kita, huwag yung kinakain ko. Ngunit parang walang narinig ang lalaki. Kinain ang noodles niya, kaya nagtuloy siya sa kusina para magluto ulit. Nagulat na lang siya nang may mga kamay na pumulupot sa baywang niya. Yumakap sa kanyang asawa, pero hindi nagsasalita sabay bulong. Ang lambot mo, puro noodles kasing kinakain mo. Papangat ka na maaga kapag hindi mo inalagaan ang sarili mo. Tapos ninakawan siya dito ng halik sa pisngi bago pumasok sa kwarto. Ano ba yun? Natanong na lang niya habang sinusundan ito ng tingin. Nagbihis ito at ilang segundo, natagpuan na siya nito sa sala. Kumakain na ulit ng noodles.
Umupo ito sa sahig sa tabi niya. Sorry hindi kita natulungan na mag-ayos dito sa bahay natin. Ang laki pala, tapos dalawa lang tayo. Bakit? Ayaw mo ba? Kung gusto mo, palilipatin ko si Manang Dolor dito para hindi lang ako nakikita mo. Mapaklay niyang sagot. Tignan mo to. Ano naman gagawin nun dito? Ano, may hawak na placard habang sumisigaw ng round 1, 2, 3? Sinabayan nito ng tawa ang mga sinabi. Hindi niya nagets ang ibig dito sabihin. Ano ba yun? Joke? Ito naman ang slow mo. Ibig ko sabihin baka taga-referee siya sa away natin sa araw at sa gabi. Kumindat ang asawa na tila may pilyong ibig sabihin. Hoy, Sir Kervin, tantanan mo nga ako. Lasing lang ako noon kaya may nangyari sa atin. Pero sabi ko, di ba, hindi kita type. Pataray niyang sabi at itinuon muli ang sarili sa pagkain. Mamaya, type mo na ako kapag nalaman mo kung gaano kita pinaligayan ng gabing yun. Ngumiti pa ito at nagpa-cute sa kanya. Talaga? Hindi siguro ganun kasarap yun. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin ako maaalala eh. Alis nga! Tumayo siya at nagpunta sa kusina. Hindi niya mapigil ang hindi mangilabot sa pagiging clingy ng asawa. Pero hindi niya lang yata maamin sa sarili na kilig at hindi kilabot ang naramdaman niyang yun. Ay, kain siya. Hindi bagay sa kanyang magpakilig. Lihim pa niyang nasabi. Halos kalahating araw nang naroon ang asawa niya. Pero pakiramdam niya, biglang nagbago ang ambience ng buong bahay. Para bang maraming tao at maingay ang buong paligid, buhat ng dumating ito gayong dadalawa lamang sila doon. Ang daming utos ito sa kanya, pati ang maliit na swimming pool ay agad pinalinis at pinalagyan ng tubig. Maliligo raw ito dahil naiinitan. Naiinis siya kasi pwede naman itong gawin iniutos pa sa kanya. Habang hawak ang net na panlinis sa swimming pool, ay panay ang buntong hininga niya. Ay, ito na nga ba sinasabi ko Kaya wala siya sa mga listahan ng mga lalaking gugustuhin kong pikutin. Paano tiyak nakatulong pa rin ang labas ko? Ang ending, habang buhay na akong chimay na lalaking to. Malalim na paghinga na naman ang nagawa niya na hindi alam ay nakikita siya ng asawa. Ano, pagod ka na ba? Ilang maid bang gusto mong kunin ko para wala ka nang gagawing ibang bagay bukod sa alagaan at paligayahin ako? Tanong ni Kervin habang nakangisi. Napabuka ang labi niya. Hindi siya makapaniwala. Okay na maging maid na lang ako sa bahay na ito kaysa maging bed slave mo. Minsan ako nagkamali, hindi ko na uulitin. Siya nga pala. Ipapa-enroll kita sa university na pinapasukan ni Kathleen. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Alam kong ikaw yung tipo ng babae na may pangarap. Ituloy mo kaya ang pag-aaral mo para maging lawyer. Malay mo, mapasok ka sa legal team ng company natin. Pagbabago pa nito ng topic. Hindi na sir, okay na ako maglinis sa swimming pool forever. Matamlay niyang sabi. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito sa kanya at bigla na lang siya niyakap at sabay silang napatalon sa tubig. Ano ka ba? Nabasa tuloy ako! Naiinis niyang itinulak ang binata at sinikap na umahon doon sa swimming pool pero nahablot na naman siya nito. Sinakop ng binata ang mga labi niya. Mabilis na halik na tila ba kulang na lang ay hindi siya bigyan ng pagkakataong makahinga. Kapwa sila humahangos nang bitiwan ng labi nito ang labi niya. You like it? Nakangising tanong ng binata. Huminga muna siya ng malalim. Alam mo, hindi kita maintindihan. Ano ba talagang gusto mo? Tila maiiyak na siya sa inis. Ang pag-aralan mo ko, mahalin. Alam kong duda ka na mahal kita. Pero kaya kita mahalin. Sa ngayon, hindi ko pa yun masyadong nararamdaman pero sinisikap ko. Pagsisinungaling nito dahil tulad ng sinabi ng ina ni Kervin, matagal na itong may pagtingin sa kanya. Tinignan niya ito ng matalim. Kung mahal mo na ako nun o mamahalin mo pa lang ako ngayon, bahala ka sa buhay mo. At sa akin lang, pwede bang mabuhay na lang tayo ng katulad ng dati? Sanay na tayong palagi nagkikita at sanay din akong hindi ka makita. Yung tulad ng dati, pwede? Tanong pa niya. Tumas lang ang kamay ng binata. Okay, pero ulitin ko, hindi ka mahirap mahalin. Sabi pa nito na nakangisi. Pinabayaan siya ditong umahon sa pool at nagtuloy siya sa banyo para maligo. Nagulat pa siya ng paglabas niya ay naroon ito sa kwarto. May nakalimutan pa na siya sabihin sa asawa. Nakalimutan ko pa na sabihin sa'yo na sa kabilang room ka. Doon ko inayos ang lahat ng mga gamit mo.
Casual niyang sabi. Itinuturing pa rin niyang amo ang lalaki at hindi asawa. Patutuwa ka ba kapag nagdala ako ng babae dito sa bahay? Tanong nito habang nakadekwatro at nakalagay ang mga daliri sa ilalim ng mukha. Hindi siya sumagot pero binasa nito ang nasa isip niya. Sa totoo lang, hindi niya rin alam ang dapat niyang maramdaman. Kung ganon, lahat ng gamit ko, ilipat mo na rito sa kwarto natin. Yun lang ang sinabi ni Kervin at lumabas na ng silid. Napapabuntong hininga siya at walang nagawa kundi ang sundin ang gusto ng asawa. Halos gabi na nang matapos siya sa pagliligpit ng mga gamit ng asawa na inilipat niya sa kwarto niya. Pupunta sana siya sa kusina para magluto nang makita niya ang center table na puno ng pagkaing masasarap. Nagtataka siya kung sinong may gawa noon. Nagulat pa siya nang hawakan na naman ito ang baywang niya mula sa likuran. Kain na tayo. Nagpa-deliver na lang ako para hindi ka na magluto. Isa pa, nasa honeymoon stage tayo. Hindi tayo dapat napapagod. Kinokondisyon ko sa sarili ko para mamaya sa laban natin. Pabiro nitong sabi, pero sa isang banda, alam niyang totoo ang mga hirit ito. Umupo siya sa lapag habang nakatingin lang sa mga pagkain. Natatakam siya kaya lang nawawalan siya ng gana kapag nakikita niya ang lalaki. Hindi niya alam kung bakit. Ikaw na lang siguro, hindi pa ako nagugutom. Tatayo na sana siya. Kumain na tayo. Kapag hindi, mapipilitan akong gawin ang ayaw mo. Tinatakot mo ba ako? Una sa lahat, hindi na kita amo. Asawa mo ko, siguro naman dapat may kalayaan na akong gawin ang gusto ko. Tanong pa niya. Oo naman, mas gusto kong sinabi mo ngayon kaysa sa kanina na tinatawag mo kong sir. Ibig sabihin, ngayon tanggap mo nang ikinasal ka sa akin. May nangyari sa atin at baka magbunga pa yun. Sagot na naman ito habang nakangiti. Ikinaiinis pa niyang lalo na para bang siguradong ito na magbubunga ang naganap sa kanila. Padabog niyang inilapag ang baso matapos niyang uminom ng beer na nakasalin doon. Para sana iyon sa asawa pero ininom niya dahil sa inis. Sige, ganito na lang. Baka mga 1 to 2 months pang daraan bago ko malaman ko nagbunga nga o hindi ang nangyari ng gabing yun. Payag ka bang wala tayong gagawin hanggang sa lumampas ang 2 buwan? Kung pagkatapos noon may resulta na mayroon o wala, ako pa mismo ang magpapaubaya sa'yo. Hamon niya sa asawa. Ngumisi lamang ito sa kanya at saka kumindada. Alam ko yung gusto mo. Tumatakas ka sa first night natin bilang mag-asawa. Ayoko nga. Kaya kong gawin ang gusto ko sa ayaw mo at sa gusto. Nasaan naman ang respeto mo sa akin bilang babae at asawa kung gagawin mo yan kahit na ayoko? Sige nga, sabihin mo sa akin. Ano? Itinaas nitong isang kamay tanda ng pagsuko. Ay, okay, fine. Igagalang kung gusto mo. Pero kumain na tayo. Sayang ang food. Let's eat. Pagkatapos nilang kumain, ilang sandali pa silang nagpahinga at nanood ng TV. Habang nakatuon ang mga mata niya sa palabas sa pinapanood, ay naramdaman niya ang marahang paggapang ng isang kamay ng asawa papunta sa kamay niya at isang saglit lang ay nakapatong ng palad nito sa palad niya. Mainit na palad ang nadaman niya at para bang nakakapaso. Agad niyang aalisin sana yon ngunit mahigpitan na hawakan ng binata. Sa higpit noon ay hindi siya makawala. Kervin, ano ba talagang gusto mo sa akin? Iniisip mo na naman ba ako? Ikaw naman, naglalambing lang. Masama bang maglambing? Alam mo, hindi ako yung tipo ng tao na puro salita. Mas gusto kong ipakita sa gawa nararamdaman ko. Kaya hayaan mo na ako. Bigla pa itong humiga sa ibabaw ng mga hita niya at kinuha ang isang kamay niya para ipatong sa ulo nito. Haplusin mong buko para marelax ako. Kasi hindi mapakali ang alaga ako kapag nasa tabi kita. May kung anong bumubuhay sa pagkalalaki ko. Kaya tulungan mo ako marelax. Pakiusap ng asawa. E di mas okay kung lalayuan kita, mas mahihirapan ka lang. Sabi niya na akman tatayo, ngunit napigilan na naman siya nito. Hindi na. Mas nare-relax ako kapag ganito nakahiga ako sa mga hita mo. Dito lang ako, promise, makakaya ko ng kontrolin ang sarili ko. Gusto kong patunayan sa'yo na nire-respeto kita. Kung anong ayaw mo at anong gusto mo lalo na pagdating sa pakikipagtalik, kaya hayaan mo na lang ako. Sabi pa ng asawa at saka pumikita. Ayaw man niya ngunit parang may sariling isip ang kamay niya. Hinaplos ito ang buhok ng asawa. Hindi niya alam na nakatulog siya sa ganong posisyon nila sa sofa. Nang magising siya bandang 1:00 ng madaling araw, nakita niyang nasa kama na siya natutulog. Nang lingunin niya ang tabi, wala si Kervin. Napabangon siya at tumayo para lumabas ng kwarto.
Nakita niya sa salang asawa. Doon ito natulog sa sofa. Napabuntong hininga na lang siya habang pinagmamasdan si Kervin. Nagpunta si Lian sa grocery para nga bili ng mga pangangailangan nila sa bahay. Ang isa sa mga dahilan ay ang pag-alala dahil isang buwan ang lumipas, buhat nang may mangyari sa kanila ni Kervin. Wala pa rin ang buwan ng dalaw niya, kaya naisipan na niyang magdahilan sa asawa at palihim na bumili ng PT kit. Habang naroon, hindi niya akalaing makakabangga niyang isa sa mga kaibigan ni Kathleen. Oh, look who's here. Ang biglang yamang Chimay. Bulalas ng babae. Itinuro pa siya sa mga kasama at hindi na siya nagulat na makitang hipag sa grupong yun. Oh, di ba? Dati kayong ipinag-groceries niya. Pero ngayon isa na siyang may bahay na mayaman lalaki. Anong feeling na nakabingwit ka ng mayaman? Tanong pa ng babaeng mahadera. Di ano pa? Nagpapakasasa sa pera ng kuya ko at sa yaman ng kumpanya namin. Inisasagot ni Kathleen na sinabi ng kaibigan nito. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito. Patuloy lang siya sa pamimili ng mga produkto na bibilin niya para sa bahay nila. Nang harangin siya ni Kathleen. Talaga bang iniinis mo ko, Lian? Ano, gusto mo bang ipagsigawan ko dito na hindi lang kuya ko ang binalak mong pikutin, kundi pati ang boyfriend ko? Ang kapal na mukha mong gustuhin ng mga gusto ko. Hindi ka nagtagumpay sa boyfriend ko dahil laruan lang ang tingin niya sa'yo. Kung sakali, luhaan ka sana kung hindi ka iniligtas ng kuya ko. Eskandalosong sabi pa ng hipag niya. Maya-maya ay pinapalibutan na sila ng napakaraming tao. Nakita niya na may nagvi-video sa kanila, kaya agad na yun nilapitan. Itigil mo yan kung hindi kakasuhan kita ng paglabag sa Data Privacy Act. Hindi mo pwedeng kunan ng video ang isang tao na walang pahintulot, lalo na kung personal at sensitibo ang sitwasyon. Sigaw niya sa lalaki habang tinatakpan ng kamera ng cellphone. Lalong ikinagalit ni Kathleen ang hindi niya pagpansin sa mga sinabi nito. Wala siyang itinugon, kaya hinablot nito ang buhok niya. Ginagalit mo talaga ako? Bakit hindi ka sumasagot sa mga sinasabi ko? Pinapalabas mo bang gawa-gawa ko lang yon? Sigaw nito at ayaw bitiwan ang buhok niya. Kaya pinipilit niya ang kamay nito at nasaktan ng hipag. Ayaw mo kasing tumigil. Pwede bang kung ano man ang naging problema, itago mo na lang? Kahihiyan ko, magiging kahihiyan ng kuya mo at ng buong pamilya. Pasigaw niya ang sagot. Ganon. Nagpapanggap ka naman ngayon ng concern sa family namin. Sigaw din ni Kathleen. Tumigil ka na. Alam kong galit ka sa akin kaya nga humihingi na ako ng tawad sa'yo. Ito na, in public. Sorry na. Okay? Sana naman huwag mo nang bigyan ng kahihiyan ng sarili mo. Kung kayo pa ni Sir Pocholo, hindi okay mahalin yung isa't isa at mabayaan mo na ako. Mabilis niya nitong tinalikuran at itinulak ang cart na hawak niya patungo sa counter. Bitbit niya ang dalawang eco bag na may mga pinamili saka pumara siya ng taxi. Maya-maya ay naroon na naman ang grupo ni Kathleen na nagpaparinig. Magtataksi lang siya? Wala ba siyang kotse? Tanong ng isa pang babae mula sa grupo ni Kathleen. Meron, kaya lang hindi siya marunong mag-drive at wala silang katulong sa bahay. Kaya nga kahit na naging asawa siya ni kuya, for sure, katulong pa rin ang turing sa kanya. Mapanuyan sabi ni Kathleen habang tumawa ng malakas. Maya-maya ay tumigil ang taxi sa harapan niya. Agad na niyang binuksan ang pintuan sa passenger seat at isinakay ang mga dala niya bago tuluyang sumakay na rin. Malakas niyang isinara ang pintuan. Tayo na po sa St. Michael Subdivision. Habang nasa biyahe siya, natanaw niya ang isang lalaki na naglalakad papasok sa nadaanan nilang mamahaling hotel. May kaakbay na babae at hinahalikan pa sa pisngi. Kahit na malayo siya, nakilala niya ang lalaking iyon ay si Pocholo. Agad niyang naisip na niloloko lang pala ni Pocholo ang hipag niya. Ilang minuto pa lumipas at naibaba na siya ng taxi sa harap ng bahay nila. Nang buksan niya ang gate ay nakapasok sa loob. Naggulat siyang naroon pa ang hipag niya. Oh, nandito ka na? Parang kanina lang naroon tayo sa grocery store at inn. Natigilan siya sa mga sasabihin dahil nakita niya ang asawa. Kinuha nito ang mga pinamili. Akala ko ba sa malapit ka lang? Bakit hindi mo sinabi sa akin para nasamahan kita? Tanong pa nito na may pag-alala. Hay naku kuya, inaway niya ako sa grocery, alam mo ba yon? Pinilipit niyang kamay ko, nasaktan ako ha. Kaya ako nagpunta dito para magsumbong sa'yo.
Sinasabi ko para hindi mo siya hayaang maging masaya sa bahay na to. Bulalas si Kathleen. Ngunit tinalikuran lang ito ni Kervin at dinala na ang lahat ng mga binili niya sa loob ng kusina. Hindi tumigil ang hipag niya, sinundan nito ang kapatid sa loob ng kusina at patuloy na nagdadadakdak. Siya naman ay naiiling na pumasok na lang din at nagtungo sa banyo para subukan ang binili niyang PT. Kuya, ano ba? Parang hindi ka naman nakikinig sa mga sinasabi ko. Kathleen, pwede ba? Umalis ka na nga. Kahit na kailan hindi kita paniniwalaan. Bata pa lang tayo, malaki ng inggit at galit mo kay Lian. Kaya hindi ako naniniwala na gagawin niya yan sa'yo nang walang dahilan. Alam kong kayo na mga kabarkada mong nangungunang mamaya sa asawa ko. Viral ang video ninyo. Sabi pa nito. What? Akala ko, pinigilan na ni Lian yung lalaki. Oo nga, nasa video rin yun na pinigilan niyo yung lalaki. Pero may iba pang nakapag-video sa inyo. At iyon ang nag-upload. Kinonta ko na siya at sinabi kong babayaran ko ang video niya kung buburahin niya. Kita mo, ikaw ang gumagawa ng eksena na makakasira sa reputasyon natin. Sermon ni Kervin. Maya-maya, nakita na siya nitong lumabas mula sa banyo. Hawak niya ang PT at inilapag sa ibabaw ng mesa. Natigilan na magkapatid at napatingin sa kulay puting bagay na yon. What's that? Sabay pantanong ng dalawa. Ano pa? Di pregnancy test. Ang iingot ng magkapatid na to. Pabulong niya sagot, huling mga salita. Agad na kinuha ni Kervin yun at tinignan. Nakita nito ang 2 lines na naroon. 2 lines? Lian, anong ibig sabihin? 2 lines to? Nanginginig ang boses ng asawa sa sobrang pagka-excite. Di ano pa, buntis ako at tamang hula mo. Napuruhan mo ako sa isang gabi lang. Napapasabunot siya sa mahabang buhok. Hindi siya makapaniwala na lahat ng sinasabi nito ay nagkakatotoo. Yes! Yes! Sabi ko na nga ba, hindi ako magmimintis. Ang galing ko talaga! Napatalon pa ang asawa niya sa sobrang tuwa at nilapitan siya. Niyakap-yakap at hinalik-halikan sa buong mukha niya. Siya naman wala nang nagawa kundi ang pabayaan na lamang ang asawa sa ginagawa dahil sobrang tuwa nito. Wala na rin siyang magagawa kahit ano pang pagdidinay ang gawin niya. Nariyan na talagang patunay na mahal siya nito. Ay naku kuya, nakakainis ka. Sobrang mahal mo ba si Lia noon pa? Noon ko pa may gusto sa kanya? Hindi makapaniwala ang tanong ni Kathleen. Nang hindi pansinin ng kuya ay umalis na nagmamakton. Nang bigla siyang may maalalang sabihin sa dalaga, tumayo siya at sinundan ito hanggang sa gate. Kathleen, sandali lang! Sigaw pa niya habang lumalapit sa kotse nito. What? Ano? Nakuha mo ng simpatya ng lahat. Ano pang gusto mo? Masungit pa ring tanong nito. Sasabihin ko lang, nakita ko si Sir Pocholo sa harap ng mamahaling hotel kanina. May kasamang babae. Ano lang, para lang alam mo na hindi siya tapat sa'yo. Katulad nga na sabi ng kuya mo, pinagbalakan nila ako na masama. Kaya mag-ingat ka rin sa kanya. Paalala niya sa hipag. Sa'yo pa talaga nang galing, ha? Sa totoo lang, alam kong ikaw ang unang may gustong masaktan ako. Oo, inaamin ko na nagkamali ako na pag nasaan ko at planuhin pikutin ng boyfriend mo noon. Pero pinagsisihan ko na yun. At sana naman this time maniwala ka. Gusto ko lang sabihin sa'yo yung totoo. Sagot niya, ngunit pinandar na nito ang kotse at pinamukha sa kanya na hindi siya nito pinaniniwalaan. Mind your own business! Sigaw pa nito. Malungkot niyang sinara ang gate nila at bagsak ang mga balikat na pumasok muli sa loob ng bahay. Maya-maya habang nakaupo na siya sa sofa, nakita na lang niya ang isang pitchel na may lamang fresh apple juice sa center table. Lumapit ang asawa at sinalina ng apple juice ang baso saka ibinigay sa kanya. Inumin mo muna to, hayaan mo na yung bruhang yon. Malanding sabi ni Kervin. Kapatid mo, sinasabihan mo ng bruha. Bakit hindi? Iniaway niyang asawa ko. Lahat ng mga away sa'yo, bruha sa paningin ko. Hindi ko siya kakampihan dahil kapatid ko siya. Mali siya sa ginawa niya. Bakit, Kervin? Tama bang ginawa ko sa kanya? Minsan kong hinangad na masaktan siya. Kung natuloy ang pagpikot ko kay Pocholo, siyang unang masasaktan. Napapaluhang sabi pa niya. Ngunit tumabi sa kanyang asawa at hinagod ang likod niya. Hindi siya masasaktan kung matuloy yun. Ikaw ang unang masasaktan. Masama ang balak nila. Mabuti na lang at narinig kong usapan nila. Hindi ko ayaw masaktan nilang babaeng mahal ko. Sa sinabing yon ng asawa, napatingin siya sa mukha nito.
Mahal mo ko. Noon pa ba, Kervin? Tanong niya habang nakatitig sa mga mata ng binata. Oo, mahal kita. Matagal na. Nagsimula yun nung namatay ang mga magulang mo. Akala ko nung una, walang nararamdaman ko na makita kita mag-isang umiyak sa puntod ng mga magulang mo. Naisip ko, paano ka na? Sino na makakasama mo? Habang umiiyak ka, para rin tinudurog ang puso ko. Hanggang sa lumipas sa mga araw, parati nang nakasunod ang mga mata ko sa bawat kilos mo. Kung ganun, bakit ang sungit mo palagit galit ka sa akin? Napasingot pa siya para pigilan ang pagtulo ng sipon. Kasi napaka-careless mo. Lahat ng galaw mo parati ka nasasaktan. Tumatama ka kung saan-saan. Parati ka nadadapa. At nasaktan ako ng tuksoin ka sa akin ng ibang maid. Sabi mo, kahit na kailan, hindi mo ako magugustuhan. Simula noon, pinilit kong iwasan ka na. Pero sa paglayo ko sa'yo, lalo lang kitang minahal at hindi ako makapapayag na saktan ka ng ibang lalaki. Dahil itinata ko na sa puso ko na akin ka lang. Ako mag-aalaga sa'yo. Ako magmamahal sa'yo. Pagkasabi ay bigla na lang siya niyakap ng binata, tapos bumulong. Panalo ko. Sabi mo, papayag ka na kapag nabuntis ka. Kukunin ko ng premyo ko. Agad siya natawa at nakurot ang asawa sa tagiliran nito. Nakakainis ka. Nagmo-moment tayo, akala ko pa naman seryoso ka. Tapos sihirit ka ng kapilyuhan. Aray ko naman. Seryoso ko, pero syempre pinapaalala ko lang sa'yo. Baka kasi makalimutan mo. Kailangan gawin na natin ngayon bago lumaki ang tiyan mo. Git nito sa gustong mangyari. Ewan ko sa'yo, Kervin. Nasabi na lang niya upang itago ang kilig na nararamdaman. Hindi natapos ang araw na iyon. Naging maliwanag sa kanya lahat. Siguro hindi lang din niya maamin sa asawa nung panahong yon na crush niya ang among lalaki. Kaya ng gabing yon, naganda siya at gusto niyang ipagtapat ang lahat sa asawa. Nasa kama na sila at magkatabing nakahiga. Tanging ilaw lamang mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa buong silid nila. Balot sila ng kumot at kapwa nakatingin sa kisame na magsalita siya. Sorry kung nasaktan ka nang narinig mo yung mga sinabi ko. Kasi akala ko hindi kita dapat gustuhin eh. Naiisip ko na maid niyo lang ako at kahit pa napakabuti ng turing sa akin ng mga magulang mo. Naisip kong tama si Kathleen. Dapat akong dumistansya sa inyo. Kaya nang maramdaman ko na parang palagi kang galit sa akin, naisip kong kalimutan gusto kita at ituring ka na lang na kapatid katulad ng turing ko kay Kathleen. Ang totoo, naiinggit akong buhay ang magulang ninyo. Pero nagpapasalamat dahil napakabuti ninyo sa akin. Napaharap sa kanya si Kervin. Marang hinaplos ang isang pisngi niya. Hayaan mo na. Mabuti na lang nakakita ko ng dahilan para pikutin ka. Ako talagang pumikot sa'yo. Kasi sa totoo lang, hindi ako nagpakalasing. Binantayan kita kung iinom ka ng alak at na makita ko na may pinainom sila. Nagawa kong gusto ko sa'yo. At pwede ko bang ulitin? Pwede ba kitang paligayahin ulit ngayong gabi? Tanong pa ito habang pinakakatitigan ng mga mata niya. Hindi na nito hinintay pa na tugunin niya mga tanong na yon, kundi hinagka na nito ang kanyang mga labi. Unti-unting sinakop na nito ang kanyang kamalayan. Tila lasing na naman siyang nagpapaubaya sa ginagawa ng asawa. Halik na gumapang pa hanggang sa kanyang leeg, pababa sa kanyang dibdib. Noon na lang niya mas naramdaman ang sarap na dulot ng ginagawang pagpapaligaya ng asawa. At tila gusto niyang pagsisihang, pinigilan niya pa na ito nung una. Liana, please. Huwag mong pagsisihang inangkin kita. Dahil ako kahit na kailan, hindi ko yun ikakahiya. At pagsisihan na, naging akin ka. Habang buhay kang akin, mahal na mahal kita. Sabi pa ni Kervin habang patuloy na pinapalakad ang mga kamay sa kanyang buong katawan. Hanggang sa ang kanina nga siya nito ng buong buo. Kervin. Tawag niya sa pangalan ng asawa habang napapapikit at hinahaayaang gawin nito ang anumang nais sa kanya. Mula ngayon, sa'yo na ako. Habang buhay, iyo lang ako. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. At kahit na kailan, hindi ko pagsisihan na ikaw lalaking pinakasalan ko. I love you. Sagot niya habang patuloy ang kanilang pag-iisa.
Doon niya mas naunawaan na hindi lang sila sa papel naging isa, kundi pati sa puso at kaluluwa. At alam niya magiging mabuting ama ang lalaking unang umangkin sa kanya. Lubos niya yung ipinagpapasalamat. Lumipas pa mga araw at buwan hanggang sa unti-unti nang lumalaki ang kanyang tiyan at nagpapasalamat siya dahil nakatodo ang suporta ng kanyang biyanan. Napakabait ito sa kanya at ito pa mismo ang nag-asikaso kung sinong kasambahay ang itatalaga sa kanila. Humiling sila ng isang makakasama at iyon ay ang pinakamalapit sa kanya, si Aling Dolor. Kilala na niya ito at itinuring na ina. Nako, mabuti naman at iniinom mo lahat ng mga vitamins na inirereseta ng doktor mo. Masayang sabi ng biyanang babae. Opo ma, syempre, ayoko namang may mangyaring masama sa ipinagbubuntis ko. Ayoko ring pag-alalahin niyo ng asawa ko. Palagi siya nagmamadaling umuwi para makita ko at ang lagay ng bibi namin. Mabuti naman. Sana'y maging mabuti ang kalagayan mo hanggang sa araw ng panganganak mo. Teka, nasa ilang buwan na nga ba ang bata? 7 months na po. At sabi nga ng doktor, parang magiging suwi ang bata pero iikot pa naman daw po ito. Paliwanag niya. Ah, siya nga pala niyan. Kaya ako nagpunta dito ay para imbitahin ka sa company party. Kailangan ka doon dahil alam na ng lahat na asawa ka ni Kervin. Isa pa, hindi ka naman namin ikinahihiya kaya pumunta ka ha. Ibinili na kita ng damit na maisusuot mo. Tama-tama din dahil buntis ka. Kaya yun ang binili ko para hindi ka na mag-isip ng susuotin. Opo ma, syempre, pupunta po ako. Walang problema sa akin yan. Nakangiti niyang tuguan sa biyanan. Isang linggo nga lumipas at dumating ang araw ng company party ng asawa niya. Naroon sa grand ballroom ng mamahaling hotel ang lahat. Ilan sa mga bisita ay mga kamag-anak din ng kanyang asawa. Walang katapusang paggiti at pagbati ang kanyang ginagawa. Hanggang sa makita na naman siya ni Kathleen at tulad ng dati masama na naman ang tingin nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit parang may iba sa mukha nito. Huli na nang mahalata niya. Lasing na pala ang hipag niya. Ikaw na naman. Ikaw sumira sa buhay namin. Kinuha mo ang kuya ko sa amin na mabilis. Matagal pa sana siya mag-aasawa pero pinikot mo dahil gusto mo makapag-asawa na mayaman. Tapos sinisiraan mo pa sa akin ang boyfriend ko? Galit at tinulak-tulak siya ng hipag. Ayaw niya itong patulan pero hindi tumitigil si Kathleen. Hanggang sa hindi nila namamalayan na sa pag-atras sila ay napalapit sila sa may hagdanan. Kathleen, ano ka ba? Hindi ba humingi na ako ng tawad sa'yo? Nagsorry na ako. Pwede bang kalimutan na natin ang lahat? Pabayaan mo na ako. Pasigaw niyang sabi dahil hindi tumitigil ang tila wala sa sariling babae. Wala akong pakialam. Sinira mo buhay ko kaya sisirahin din kita. Hindi ako papahag na maging masaya ka sa piling ng kuya ko, okay? Sasampalin pa sana siya nito pero naagapan na yon ni Kervin. Nahawakan nito ang kamay ng kapatid at itinulak palayo. Kaya lang na out of balance siya at nahulog sa hagda na may 6 na baitang. Shock ang lahat, hindi agad nakakilos. Ngunit mabilis na nakatakbo si Kervin pababa para tulungan siya. Lian, ayos ka lang. Huwag kang mag-alala, dadaling agad kita sa ospital. Sigaw ni Kervin habang buhat siya. Nakadama sila ng takot dahil sa maraming dugong umaagos mula sa sinapupunan niya. Kervin, iligtas mo anak natin ha? Huling nasabi niya habang karga siya ng asawa at mabilis na isinakay sa kotse. Samantalang naiwan si Kathleen na natauhan sa mga naganap. Mama, sorry hindi ko sinasadya. Malakas sa sampalang iginawad ng ina nito. Nakita mo na ang dulot ng pagiging makasarili mo. Wala namang ginagawang masama sa iyo si Lian. Mabuti na lang tumula dito ngayon ng papa mo, kundi ay puro na lang kasi kayo Lian. Pati si kuya, kaya noon pa man inis na ako sa kanya. Pakiramdam ko kasi pinalitan niyo ako sa puso niyo, siya ng anak ninyo. Galit na sagot ni Kathleen. Pero Kathleen, ikaw ang anak namin at mahal siya ng kuya mo kaya dapat mo lang siyang tanggapin. Kapag may nangyaring masama sa pamangkin mo, anong gagawin mo? Kaya mo bang harapin ang kuya mo? Tanong pa ng ina nito. Umalis si Kathleen at nagtatakbo palabas sana ng hotel habang umiiyak at naglalakad sa lobby. Hindi niya inaasahan na makikita ang nobyo. May kakbay na babae si Pocholo at hindi iyon kilala ni Kathleen. Nilapitan ng dalaga mga ito. Pocholo, sino siya?
May himig galit na tanong ni Kathleen. Siya ba? Bago kong girlfriend. Hindi pala. Dati na rin. Actually, kung ilang buwan na tayo, ganun din kami. Pinagsabay ko na kayo para astig, di ba? Kumindat pa ito ng nakakapanuya. Nilapitan ni Kathleen na lalaki at malakas na sinampal. Naggawan ko na masama ang hipag ko kasi akala ko mali siya. Na sinisiraan ka lang niya. Pero totoo pala tama ang sinasabi niya. How dare you? Kamunti ko pang mapatay ang pamangkin ko. So what? Wala akong pake. Pwede bang huwag mo sa aking isisi ang lahat ng kagagahan mo? Una pa lang, alam mo nang ganito ako. Hindi ba pinagplanuhan namin ang katulong ninyo? Pero nakailamang kuya mo, kaya yun sila nagpakasal. Pero hindi mo magawang maniwala kahit sa sarili mong kuya. Kaya sa palagi ko, nasa yung problema. Next time, makinig ka sa mga nakakatanda sa'yo. Pinisil pa nito ng malakas sa mga pisngi ng dalaga tapos ay iniwan luhaan. Maya-maya ay nakarinig na ito ng ring mula sa cellphone at sinagot yon. Tumawag ang mama nito para sabihin kung saang ospital sinugod si Lian. Pagdating sa ospital, nadatnan ni Kathleen ang lahat na nakaupo sa waiting area ng ER. Ang kuya niya nalugmok at nakaupo lang kuyom ang kamao at nakapikit. Kuya, sorry. Hindi ko sinasadya mahulog si Lian. Nadala lang ako na nainom kong alak kaya hindi ko nakontrol ang sarili ko. Sorry. Umiiyak na lumuhod si Kathleen. Ngunit hindi ito pinansin ni Kervin. Nanatili lang ito nakapikit at kuyom ang mga palad. Kathleen, pabayaan mo na muna ang kuya mo. Ang kailangan nating gawin ngayon ay magdasal na maging maayos ang panganganak ni Lian. Sabi ng kanilang ina. Manganganak na po siya. 7 months pa lang po ang pinagbubuntis niya. Oo, at dahil yun sa'yo. Nalagay sa panganib ang buhay na mag-ina ko na dahil sa kakitira ng utak mo. Wala namang hinangan na masama si Lian sa'yo. Oo, nagkamali siya noon. Pero inihinginan niya ng tawad at pinagsisihan. Ako ang totoong mahal ng asawa ko noon pa man. Pero sinubukan niyang iwasan ako na dahil sa pagkainggit mo. Ikaw, simula pa lang ang problema. Sorry kuya. Pinagsisihan ko ng lahat. Nalaman kong tama si Ate Lian. Tama siya na niloloko lang ako ni Pocholo. Hayaan mo babawi ako at hihingi ng tawad sa kanya. Huwag ka lang magalit ang todo sa akin. Mahal ko kayong pamilya ko at promise hindi na ako na siya pahirapan pa. Sabi ni Kathleen habang nakaluhod sa harap ng kuya niya. Kervin, hindi itong oras para magtanim pa kayo ng galit sa isa't isa. Walang papa ninyo. At nasa critical na kondisyon ng asawa mo at ang magiging anak. Magpatawad ka na sa kapatid mo para naman mas maging magaan sa atin ang manalangin nang walang puot sa puso natin. Payo ng kanilang ina. Sige, basta ipangako mo na tutuparin mo lahat ng mga sinabi mo. Pakitaan mo na maayos ang ate mo. Huminahon ang sagot ni Kirby. Habang naghihintay sila, lumabas ng ER ang doktor. Kayo bang pamilya ng pasyente? Yes, Dok. Akong asawa niya. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan ng ina ng bata. Ngunit ang sanggol ay kinakailangang magtagal sa incubator para sa progress. Kulang ng 2 buwan ang baby. Ipagdasal natin na makasurvive siya at mabuhay. Iyon lang ang sinabi ng doktor at umalis na ito. Naiiyak na napayakap si Kervin sa kanyang ina. Ayos lang yan, anak. Magdasal tayo na mabuhay ang anak mo at makasama pa natin ng matagal. Matapos sa mga pangyayari, nagtagal pa si Lian sa ospital upang hintayin na rin kung kailan maaaring mailabas ang kanilang anak. Kaya habang naroon sila, ipinakita naman ni Kathleen ang pag-aalaga sa hipag. Ito naging bantay niya doon hanggang sa lumakas siya. Ate, ito masustansya ito. Itong kainin mo para lumakas ka na at makakatulong din ito para dumami ang gatas mo para paglabas si baby marami siya madede sa iyong gatas. Sabi pa nito habang abala sa paghahanda ng pagkain. Ngunit inabot niya ang kamay nito. Hindi mo kailangan gawin yan para sa akin, Kathleen. Wala kang kasalanan. Na out of balance ako kaya ako nahulog. Hindi mo ko tinulak. Sinabi ko na sa kuya mo at sa mama ang lahat. Huwag mo na gawin yan. Hindi. Kasalanan ko talaga. Ako dahilan kaya tayo napalapit sa mukha na ng hagdanan. Ako nagtulak sa iyo doon sa bingit dahil binala ko talagang itulak ka. Humarang lang si kuya. Kasalanan ko lahat. Sorry nagpadala ako sa galit. Pero totoo pala lahat ng mga sinabi mo. Sorry talaga.
Tapos ay niyakap siya nito. Sige na nga, pero tandaan mo ha, wala akong galit sa'yo. At pinapatawad na kita. Okay? Sabi pa niya upang maibsan ang bigat na kanilang dinadala. Kaya mula noon ay hinayaan na lang nila ang hipag niya na gawin ang gusto nito nang sa ganon ay mabawasan ang dinadala nitong guilt sa puso at isip. Iyon na rin na naging simula ng kanilang pagkakasundo at naging mabuting magkaibigan na rin sila. Hindi lang bilang maghipag, kundi halos magkapatid ang kanilang naging turingan. Isang taon ang lumipas, buhat nang mangyari ang malungkot na panganganak niya. Ngunit ang lahat ng lungkot na yon ay napalitan ng saya at tuwa sa buong mansyon. Lumipat sila sa mansyon ng mga magulang ni Kervin para mas maalagaan ang kanilang anak. Ang cute! Ang ganda talaga ng prinsesa namin! Magiliw na sabi ng kanyang biyanan habang karagang anak niyang malapit na mag-birthday. Mama, wag mo namang lapirutin ang pisngi ni Baby Carla. Alam niyo naman sensitive siya. Paggalit na sabi pa ni Kathleen sa ina nito. Ito ang mas naging maalaga sa kanyang anak buhat nang lumabas sila ng ospital. Bakit ba? Sobra kasi ako nakukuitan sa kanya. Ang gandang bata, mana sa akin. Mana kay Ate Lian. Tanggapin na po natin kasi mas kamukha talaga ni Ate Lian ng bata. Kasi mas patay na patay si kuya sa kanya. Sabi pa ng dalaga habang bumubungis-ngis. Hindi naman, Kathleen. Grabe ka sa kuya mo. Baka mamaya marinig ka niya magtatampo yun. Sagot niya habang natatawa din. Ay naku, hindi yung magtatampo. Lalo na kapag natanggap na niyang ibibigay kong regalo sa inyo. Sabi pa ng hipag. Natigilan naman siya. Ano ba yun? Naku ha, ako ang kinakabahan. Parang alam ko na kung anong makakapagpasaya sa kuya mo. Sana hindi yung iniisip ko. Naku, kilalang kilala mo talaga ang kuya. Alam na alam mo kung anong ikasisiya niya. Eto na! Inilabas si Kathleen ng isang sobre. Ano to? Tanong niya habang binubuklat. Siya naman labas si Kervin mula sa kusina. Wow! Bulalas ito sabay kuha ng bagay na ibinigay ng kapatid. Sa wakas, matutupad ang pangarap ko. Yay! Napatalon pa sa tuwa si Kervin. Ano? Trip to Boracay at inarkilahan mong isang yate? Ibig sabihin, doon lang kami sa yating yun? Oo ate, matagal na akong kinukulit ng kaibigan ko na upahan yung yate niya. Kaya ito na naisip ko. 3 to 5 days kayo nasa yate ni kuya. So, marami na kayong time para makagawa ulit ang bagong baby. Ano ka ba, Kathleen? 1 taon pa lang si Baby Carla, susunod agad namin. Ani naman, pagbigyan mo na ako. Ay saka minsan lang magregalo ang kapatid ko. Tatanggihan mo pa? Nakangusong marakulyo ni Kervin. Oo nga ate, isa pa hindi niyo naman kailangan ng family planning. Mayaman tayo, kaya okay lang mag-anak kayo ng marami. Nagapira magkapatid. Ako naman na mahihirapan. Okay, sige payag ako pero hindi pa tayo bubuo ng baby ha, okay? Tanong niya sa asawa ng naniniguro. Lumapit ito at may binulong. Okay lang honey, pabor sa akin yun. Pagkasabi ay tumawa ng malakas. Nasa yate na sila. Nakatayo sila sa labas at dinadamang malakas na hangin mula sa dagat. Hindi niya akalain na mararanasan niya ang ganong klaseng buhay. Yung masaya at payapa kasamang kanyang minamahal. Anong iniisip ng hani ko? Tanong ni Kervin habang pumupulupot ang mga kamay nito sa kanyang baywang. Wala lang. Nagpapasalamat ako sa iyo kasi pinaparanas mo sa akin ang ganitong kagandang buhay. Niisip ko lang, paano kaya kung natuloy yung masamang plano ko sa sarili kong buhay? Maputi na lang at sinagip mo ko. Sabi niya habang hinaharap ang asawa at pinangangklapan niya ang mga kamay sa batok nito. Ito talaga nakatakdang mangyari. Kung minsan may mga plano tayong akala natin, maayos at ikabubuti natin. Pero hindi natin alam, may mas maayos at magandang planong nasa itas. Isa lang din ang masasabi ko, honey. Kapag siya nagtakda, hindi natin mababago. At ang plano niya mas maayos at mas maganda kaysa sa mga naiisip nating gawin. Napasubsob pa ito sa kanyang leeg saka siningot ng kanyang bango. Han, tama na, ubos ng amoy ko. Mamaya wala ka nang maamoy sa akin. Biro pa niya sa asawa. Hindi kahit wala kang amoy, hindi kita pagsasawaan. Sa tingin ko nga honey, kahit na maging uugod-ugod ka na, makikipag-make love pa rin ako sa'yo.
Hindi ko alam kung bakit pero kung sasabihin mong adik ako sa'yo. Adik na adik. Sabi pa ni Kervin habang ipinagpapatuloy ang paghalik sa kanyang leeg na para bang gusto na nitong maghamon ng isang laban na sa kwarto lamang nila dapat gawin. Honey, tara na nga sa loob. Para yung kaadikan mo yung matapos na. Alam ko naman ang gusto mo at kung saan ka nahuhumaling. Tara na't simulan ng laban. Natatawa niyan sabi sa asawa. Kaya binuhat na siya nito para dalhin sa kwarto nila. Doon nga nila pagsasaluhan ang isang mainit na gabi sa piling ng isa't isa. Tanging ang kapalaran natin ang siyang magpapasya kung ano nga ba ang magiging buhay natin sa hinaharap. Ang masasabi lamang ni Lian, dapat ka magpatangay sa kapalarang gawa ng tadhana. Katulad niya na hindi na nanlaban pa, bagkos ay niyakap ng masaya at ng may buong pagmamahal ang kanya destiny. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!